Ang programang ito ay rated PG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may selang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin ba sa masugid nating taga-subaybay ng ating paboritong palabas na FPJ's Batang Quiapo? Magugulat at magugulantang ngayon si David sa napakasamang balita na hatid ni Olga sa kanya, sapagkat pinalita ngayon ni Olga na alam na nga ba raw ni David ang nangyayari sa kanyang amang si Rigor. Dahil matatandaan, nasa gitna nga ng pinakamahabang tulay sa Quiapo, nagkaroon ng malaking giyera sa pagitan ni Tanggol at ng grupo ng mga kapulisan, kung saan nahahanay nga itong si Dimagiba. Kaya naman nang mapalibutan na nga ang sasakyan ng grupo nitong si Tanggol, lulan dito sila Enteng at ang mga nakatakas pang preso, ay dito gumawa nga ng paraan ang ating bida para makalusot sa mga pulis na nakapalibot sa kanila nung mga panahon na iyon. Kaya wala nang naisip si Tanggol, agad niya ngang kinuha ang baril at pinasabog nga ito sa mga sasakyan na nasa harap nga nila. Wala namang kaalam-alam ngayon si Tanggol na ang nasa sasakyan na kanyang pinasabog ay kasama pala roon ang kanyang ama na itong si Rigor. At nang nakita na nga ni Tanggol na halos wala na ngang matira na mga pulis na buhay sa naturang mga sasakyan, agad niya ngang pinaharurot ang kanilang sasakyan para matakasan ang mga kapulisan. Kaya naman tuwang-tuwa sila Enteng at ang mga kasama nito dahil sa wakas ay nalusutan umano nila ang mga pulis. Walang kamalay-malay si Tanggol na nadali niya pala itong si Rigor. Oras na iyon, habang pauwi na nga sila sa kanilang hideout, ay dito naman agad nag-alala si Tanggol na ang nangyari sa kanyang ama, dahil nakita niya nga raw ito sa hasyenda ng mga kabalyero na kung saan kasama nga ang kanyang ninong Mando. Ngunit sambit pa ni Supremo na wag na nga raw isipin pa ni Tanggol ito, sapagkat ang mahalaga ay nakatakas sila at siguradong hindi na siya masasaktan pa ng kanyang amang si Rigor. Sa kabilang banda, napatawag naman ngayon si Marcelo upang kumustahin kung kumusta na ang kalagayan ngayon ng kanyang mga kasama. Tuwang-tuwa naman si Tanggol at laking pasasalamat niya kay Marcelo dahil pinaunlakan ang kanyang kahilingan na patakasin o palayain ang kanyang mga kaibigan. Dito na nga Tanggol at binitawan niya ang kanyang mga salita na handa na nga siyang magtrabaho dito kay Senyor Facundo. Habang si Marites ay nakatanggap naman ng tawag mula sa pulisya na di umano'y na naroon nga raw sa ospital itong si Dimagiba. Kaya kailangan nga raw puntahan ni Marites ang kanyang asawa. At dito naman alalang-alala ito dahil na rin sa kung ano ang sitwasyon ngayon ni Rigor. Nang marinig naman ito ni niya ngang inagaw ang cellphone mula nga kay Marites upang alamin kung saang hospital matatagpuan si Rigor at kung ano na ang kondisyon nito. Galit na galit naman si Marites sa inasal ni Lena dahil wala nga raw itong karapatan napuntahan itong si Rigor dahil hindi siya ang orihinal na asawa, kaya mas mabuti kung magpipirme na lamang siya sa loob ng bahay at hintayin ang kanyang pagbabalik. Dito naman umeksena si Roda na baka matuluyan pa umano si Rigor kung pupunta pa nga ng sapilitan si Lena doon. Baka malaman pa ng mga kapulisan na mayroon nga talagang relasyon ang dalawa. Kaya itong si Lena, padabog na naman itong bumalik ng kanyang kwarto.
agad naman ngayong tinawagan nitong si Camille ang kanyang asawang si David upang ipaalam dito na kailangan nitong umuwi dahil nasa kritikal umano na kondisyon ang kanilang tatay ngayon. Kaya naman dali-dali ngayong umuwi si David na tila ba halos gulong-gulo ang kanyang isipan. Subalit bigla na lamang lumabas itong si Ramon at sinabi na saan na naman ito pupunta. Dito na nga sumabog ang galit ni David na hindi nga siya pwedeng payagang umalis sapagkat kinakailangan na nga raw putulin ni David ang kanyang relasyon sa mga dimagiba dahil ang kanyang tunay na pamilya ngayon ay walang iba kundi ang mga Montenegro. Kaya dito napagtaasan ng boses ni David si Ramon at sinabi na hindi nga raw pwedeng ipagkait ni Ramon ang pagpunta niya sa kanyang pamilya sapagkat ito nga raw ang nagpalaki sa kanya. Wala rin daw karapatan si Ramon na pigilan siya sa kung ano ang gusto niya. Kaya naman nagulat si Ramon sa inasal ni David. Hindi rin mapakali si Olga sa ginawa nito dahil siguradong magagalit nga itong si Ramon at baka gamitan niya na nga ng dahas si David upang hindi na nga ito magpabalik-balik pa sa kanyang pamilya. Kaya naman, agad nang sa pagpunta ni David sa ospital ay dito nga ipinangako niya sa kanyang amang si Rigor na gagantihan niya kung sino man ang gumawa nito. At dahil nagising si Rigor ay ibinalita ngayon ni Rigor kay David na si Tanggol nga ang kanilang nakasagupa sa tulay ng Quiapo. At sinubukan nga raw talaga siyang barilin at pasabugin ang kanilang sasakyan. Kaya nga raw ganito ang nangyari sa kanya. Sisiguraduhin umano ni Rigor na sa kanyang paggaling ay babalikan niya si Tanggol. Hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang ginawa nito sa kanya. Kaya naman maya-maya pa ay dumating na rin itong si Marites at dito nga kinumusta si Rigor. Ngunit ang bungad ni Rigor kay Tess ay napakawalang hiya umano ng kanyang anak na si Tanggol dahil gustong-gusto na nga raw talaga siyang paslangin ito. Mabuti na lamang umano ay nakatalon pa siya sa naturang sasakyan dahil kung hindi ay baka hindi na nga raw talaga siya sisikatan ng araw sa mga oras na iyon. Kaya naman napatahimik na lamang si Marites at tila ba problemado dahil hindi niya na nga alam kung ano ang gagawin niya. Kahit siya ay hindi niya rin talaga mapigilan itong si Tanggol. Baka nagkakamali lang daw ng pagkakita itong si Rigor at baka hindi naman daw talaga si Tanggol ang kanilang nakalaban. Imposible na Tanggol ang mga ganoong bagay. Ngaraw umano ito sa kanya na magbabagong buhay na ito. Sa katunayan nga raw ay meron na ngang ipinagmamalaking trabaho ang binata sa kanya. Ngunit hindi na nga pinakinggan pa ni Rigor ang mga paliwanag nitong si Marites dahil dito'y ipinangako na nga ni Rigor na hindi niya na mapapatawad si Tanggol sa mga susunod na pagkakataon. At kung susubukin nga raw ng tadhana ay handa niya nga raw lagutan ng hininga si Tanggol, mawala lang ito sa landas niya. Kaya naman yan ang ating mainit na pakakatutukan, ang pagkukrus nga ng landas ni Tanggol at Dimagiba. Susubukin nga ngayon ang pagkakataon kung kaya nga ba talagang paslangin ni Tanggol ang kanyang kinikilalang ama itong si Rigor. Samantalang dito naman ngayon sinabi ni David kay Olga na dapat nga raw umano ay gumawa na ng paraan ito upang mabura na sa landas nila si Tanggol. Kaya naman agad-agad sinabi ni Olga na hindi nga raw ganoon kadali ang hinihingi ni David. Bakit nga raw umano hindi na lamang siya gumawa ng paraan? Total sila naman daw lagi ang nagkikita. Kaya sinabi nga nitong si David na kung hindi nga raw ito maaagapan ay siguradong malalaman ni Ramon ang totoo tungkol nga sa kanyang tunay na anak.
Habang itong si Olga naman, ay minamaniobra niya ang pagkakataon na makuha na nga itong si Bubbles mula kay Tanggol. Ngunit nagulat na lamang itong si Bubbles nang banggitin na nga rin ni Olga ang kanyang tunay na pangalan. Ano ang magiging rason ngayon nitong si Olga sa mga sinabi at katanungan nga nitong si Bubbles sa kanya? Kaya naman yan ang ating mainit na pakakatutukan sa mga susunod pang kaganapan dito lamang FPJ's Batang Quiapo.